Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Boss TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at ito pag-usapan natin, no? Grabe ang mga nangyari ngayong araw mga babayan, no? Ikatlong impeachment complaint versus PBBM di tinanggap ng House Secretary General. Medyo napahiya po ata dito, no? Itong sila Topacio, Defensor, at maging etong si Chavit Singson, mga babayan. Ha? Medyo napahiya po ata sila dito, no? Dahil hindi po tinanggap, no, ng House Secretary General yung ikatlong impeachment complaint nila laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Grabe ha, double time ata tong mga to. Ha? Bakit kaya double time sila, mga babayan, no, na ipa-impeach ang ating Pangulong Bongbong Marcos? No, mukhang malapit na nga rin po, no, ang deadline ng impeachment, 1-year ban impeachment dito po kay Vice President Sara Duterte, kung di ako nagkakamali, is February 6, mga babayan. Mukhang gusto nilang unahan na yung pagbabalik, no, ng o paglilift ng 1-year ban ng impeachment ni VP Sara Duterte. Sabi po dito sa balita, third impeachment complaint versus PBBM, hindi tinanggap ng Office of the Secretary General sa Kamara ang ikatlong impeachment complaint na inihain laban kay President Bongbong Marcos ngayong Huwebes, January 22. Ilan sa mga complainant ng ikatlong reklamong sila dating kongresistang Mike Defensor, Jacinto Paras at abogadong si Ferdinand Topacio. Hindi rin po tinanggap yung impeachment ng Makabayan Black kaninang umaga, mga babayan. Ay transmit naman sa Office of the Speaker ang naunang impeachment complaint na inihain noong January 20. Ano rin natin mga babayan kung paano po hindi tinanggap at talagang galit na galit ata itong mga to. Hindi natanggap yung kanilang impeachment complaint sa ating Pangulo. Panoorin natin kung paano sila napahiya, mga babayan. Right? Let's go. Pursuant to the people ahead of you, the Secretary General is not around, not authorized to receive. Not authorized to receive daw siya, mga babayan. The office of the Secretary General. How about the deputy? Secretary General. Where's the deputy? Deputy Secretary. Sure, I'm the Executive Director. I am the next in line. Yes. You should receive. You should receive. In the case of Bautista in the case of Oh, Bautista wait, impeachment, it's the deputy will receive. Yes. Respectfully. Okay, I'm not here to argue. I don't wish to. Sige, Yes. I am just relaying my position. I'm not. So, attorney, It's not an instruction. It is. I am not In a position to receive. receive it. but in the case of impeachment of former Comelec Chairman Bautista, whom we impeached, it was the deputy Yes. who received our impeachment The next in complaint line. in 2017. Yes, the next in line. There is already a precedence in the House. I would have to say. Please check the records. I am not arguing. I am not arguing. Thank you. I am not even raising my voice. Thank you. I am just manifesting. Okay. I am in not authorized to receive. Attorney, why you say that? Why you say that? For the record. Sir, I'm just saying I'm not here to. I'm not arguing. No, it's okay. We're just asking. We're not The only arguing. question lang, can it be Si received? Topacio, galit na galit, mga babae. Ang taas lagi ng boses, no? Parang si pangalan nito, si Marcoleta. Parang laging galit, no, pag nakikipag-usap. Ministerial lang. Kahit not you, but Because it's someone. ministerial. No, sir. No one is allowed. Halatang halata nyo, mga babayan, yung may mga pangarap na makapwesto, no, sa 2028. Maalala natin, itong si Topacio po, nasa kanilang partido na rin po, no, ng mga Duterte, kung di ako nagkakamali, itong si Attorney Topacio. Again, the previous case, nicely. But why did you receive the first one? No, I am not receiving. Hindi, bakit what is the legal basis? Ano ba dito? We're not arguing. Which one, sir? Pero yung first impeachment, Okay, so tinatanong nila mga babayan, bakit po o paano po ni-receive, no, yung unang impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos? Okay, so
putulin na natin dyan yung video na to, mga babayan. At ito pong balita na to, ang magpapaliwanag niyan. No, kung bakit po na-receive yung first impeachment sa ating Pangulong Bongbong Marcos at bakit po itong pangatlong impeachment na to at yung pangalawa, no, ay hindi po na-receive o hindi po ni-receive. Mga babayan, dito po mapapakinggan natin, no, mas maipapaliwanag ng maayos kung bakit po, no, hindi na-receive. Kaya dapat po mapanood nyo to, ha. Dapat mapanood nyo to kasi ginagamit nila yung pagiging ignorante ng mga kababayan natin, no, yung pagiging walang alam ng mga kababayan natin, no, sa ganitong proceeding, sa mga ganitong procedure, mga kababayan. Well, this time, no, dapat malaman po ng mga kababayan natin, bakit nga ba hindi ni-receive yon? Kasi ginagamit nila, no, yung puntos na yon na hindi ni-receive, no? Gagamitin nila yan, no, yung ganyang mga statement, gagamitin nila yung ganyang sitwasyon para linlangin yung mga tao, magbigay ng maling impresyon, no, sa mga tao kung bakit hindi po yan ni-receive, mga kababayan. Okay, so ito, ipapakita ko sa inyo yung pagpapaliwanag po kung bakit po yan hindi ni-receive kanina. Okay, so ito, let's go. Siyempre, kaliwat kanan yung impeachment. Oh, dami nang inihain, wala pang kumain. Oo, di ba? Kanina ay ano yon, ikatlo ba yon? Zandro, yung naihain. Oo, yung pangatlo. Pangatlo. Oo, pero yung pangatlo ay hindi pa natatanggap. Oo, hindi natatanggap kasi wala si Secretary General Cheloy Garafil. Ay, nasa ibang bansa, no? Scheduled trip naman daw yun. O yan, ano masasabi mo, attorney? Saan nangyayari? Well, yung kay House Secretary General Garafil, ano na yan, scheduled na bibigyan siya ng award, kaya wala siya sa bansa. Pero ano naman yan, hindi pa naman nakasession ang Kamara, so wala naman problema kung mag-file lang ulit bumalik ulit yung mga complainant, kasi ano naman yan, i-refer naman yan sa Committee on Justice. Ang initiation, so kung ang concern ng mga tao, baka yung weak complaint, allegedly, pero dinideny yan ni Attorney Andy De Jesus, the first complainant, na weak yung complaint niya. Pero assuming weak man yung complaint niya, hindi naman ibig sabihin na yun lang yung pwedeng isalang Kasi even if it was already referred sa order of business and sa Speaker of the House according to the rules, ang initiation to be triggered legally in the lower house also requires the referral to the Committee on Justice, which has not happened to any of the complaints. So, yung mga second and third complainants, pwede pa sila humabol. Mag-file na sila agad before Jan 26 para, if ever, sabay-sabay na yan lahat i-refer sa Committee on Justice. Pero Okay, so January 26 kailangan ma-file na. No? 22 ngayon, 23 bukas, Friday, 24, 25, 26 Monday, mga babayan. tanong kasi yung netizen, di ba opisina naman yan? Protocol ba? Kailangan yung SecGen mismo ang tumanggap? Pwede naman halimbawa yung mga ibang tao dun sa opisina at sinasabi received by Zandro Ochona. Yung gano'n, di ba pwede yun? Okay, so ito mga babayan, ito po yung explanation dyan, ha, kung bakit po hindi yan tinanggap kanina. Makinig po kayo maigi, mga babayan, kasi ginagamit nila yan, no? Pwede nilang gamitin yan ng mga tao na gustong baliktarin yung sitwasyon. Okay? Gusto nilang yung mga taong gustong baguhin, no, yung katotohanan. Okay? So ito po yung paliwanag po diyan. Bakit hindi po yan tinanggap? Okay? Let's go. Hindi ba siya Attorney Jess na parang pupunta lang ako sa tanggapan ng SecGen at kumbaga walk-in tapos iwan ko doon. Hindi ba parang ganun ang magpa-receive proseso? ka o magpa-receive by. Oo. Para meron kang Kasi, katunayan. nabubuhay na tayo sa panahon na ang Korte Suprema ay nagkaroon ng bagong desisyon niya doon sa Sara Duterte versus House of Representatives na kaso noong 2025, mas naging stricto ang ating Korte Suprema. At based sa rules on impeachment, may mga personal duties or obligations ang House Secretary General. Kaya importante yung kanyang tungkulin. Ito naman, hindi naman niya iniiwasan yung tungkulin niya. It's just, meron talaga siyang award na i-receive, naka-schedule na yan ng matagal.
Hindi ko alam kung tinoon ba yan ng ibang complainants na talagang mawawala si SecGen or si SecGen naman allegedly ang ina-accuse na tinaon daw yan or tiniming na wala siya. Alam niya magpa-file daw yung mga complainants. Kanya-kanyang akusasyon yan. Ang masasabi ko lang as a lawyer is si SecGen, importante yung kanyang tungkulin kasi nasa rules on impeachment yan at doon nga sa due process na step by step along the way, si House Secretary General may panunungkulan, i-refer sa order of business, i-include sa order of business at i-refer sa speaker, tapos ang speaker sa plenary, i-refer sa Committee on Rules and Committee on Justice. So, may step by step na yan. So ang malinaw, meron talagang proseso. Hindi ito basta parang liham na lang na iiwan doon sa office ng Secretary General. Oo, at yun na. At oo. May protocol kasi, oo. Oo, kasi si SecGen, meron siyang sariling tungkulin na alamin at busisiin sino yung nag-file ng complaint at kung totoo bang naghahain sila ng complaint. Yung mga ganong proseso po, personal yun to the House Secretary General. So parang kailangan talaga yung House Secretary General ang mag-receive, mga babayan. Kasi nga may bagong protocol na po o may bagong utos no ang Korte Suprema. 'Di ba, para hindi na maulit 'yung nangyari kay VP Sara Duterte. No, so yun po yung mga naging dahilan po diyan, mga babayan. Kaya hindi po yan i-receive. Kailangan yung Secretary General mismo no ang tumingin ng impeachment complaint na yan bago po ipasok o ipasa no sa Kongreso. Hindi lang siya tumatanggap lang kasi meron din siyang fino-fulfill na role doon sa pag-verify. Diba? Oo, hindi siya parang business permit na pwede mo lang iwan yung completed documents di umano tapos ipoprocess na lang nung department. Hindi po gano'n, hindi siya simpleng business permit. This is an impeachment complaint. Oo, tsaka dahil part nga yan ng protocol, kumbaga step by step na proseso, kailangang kasama siya ron o na-fulfill niya yung obligasyon na yun. Dahil kung hindi, baka ma-technical. Di ba yung mga ganon? Di ba? Dahil, hindi siya mismong tumanggap. Sino ba yun? Di ba? Opo, ma-technical pa siya. Naalala niyo po last year, di ba? Bumida din, sa balita din po si House Secretary General. Before si Sec Garafil, may ibang SecGen last year Hindi ko na lang po matandaan yung pangalan ngayon. Pero, yung kanyang pong mga ginawa at yung mga balita kung paano niya rinemit sa Senado yung transmittal ng impeachment complaint, personal din sa kanya, part yun ng mga naging deliberations at facts ng Supreme Court when the Supreme Court decided that the 1-year ban has been triggered or the complaint was initiated. So, importante talaga yung personal na aksyon ng Secretary General. Yung absence ni Secretary General Cheloy Garafil, ito ay schedule naman na to, na-schedule. Siyempre, hindi rin naman niya alam na trip pala mag-file. Sana sinabi. Oo nga naman, no. Malay ba niya na may mga magpa-file pa ng ganyan? Di naman siguro sinabi sa kanya, no. Malay niya na may mga magpa-file, di ba? Ng impeachment ngayon. Pero kasi syempre pwedeng gamitin nga ng kabilang kampo ay mga nag-file na parang itinaon, 'di ba? Ganun yung yun ang pwedeng 'di ba? Gamiting rason kung bakit hindi tinanggap. Exactly, 'di ba? Yung sinasabi natin. Pwede nilang baliktarin yung senaryo No, pwede nilang baliktarin yung kwento. Pwede nilang ibahin yung nangyari, mga babayan. Pwede nilang bigyan ng mali siya, yung mga nangyari na yan. Kung bakit hindi po natanggap yung mga impeachment na yan, yung pangalawa at ikatlong impeachment sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pwede nilang bigyan ng kulay. Pwede nilang gamitin yan, mga babayan. No? Para i-boost lalo yung mga taong galit sa ating Pangulo. Diba? Pwede nilang gamitin yan Tapos, ano na mangyayari? Magkakagulo lalo sa Pilipinas. Alam niyo, sa totoo lang, kung gusto nila ng maayos na bansa, kung gusto nila ng maayos na pamamahala, manahimik na lang sila. Maganda naman yung ginagawa ng Pangulo natin Di ba? Nilalabanan nga yung korupsyon Bakit gusto niyo pang ipa-impeach? Di ba? Bakit gusto niyo patalsikin? Bakit gusto niyo alisin sa pwesto yung Pangulo
no, na lumalaban sa korupsyon. Samantalang yung nakaraang administrasyon, wala namang ginawa. No, dyan sa korupsyon sa DPWH, wala naman silang inimbestigahan. 'Di ba? Wala naman nakulong. Pinabayaan lang nila, sinabi lang nila, pero wala silang ginawang aksyon. Hindi nga naimbestigahan sa Senado kundi ako nagkakamali. 'Di ba? Paki-ano nyo nga, paki-explain bakit ganon. No? Yung pangulo natin lumalaban sa korupsyon, yung pangulo natin, no, nilalabanan yung korupsyon na yan, inilantad, no, sa sambayan ng Pilipino na mayroong ganyang korupsyon sa DPWH. 'Di ba? Tapos siya pa yung gusto ninyong patalsikin. Asan ang logic doon? Pero kasi diba at Attorney Jess, may accountability din ang SecGen kapag hindi niya sinunod itong protocol, yung proseso, rules ng impeachment. May pananagutan din siya, diba, Yes. Attorney Jess? Opo, kaya siya, pwede siyang i-show cause either ng Supreme Court or ng House based on their own rules. Ano po yan? Kaya kailangan po niyang gampanan yung tungkulin niya personally kasi nga may mga tinatawag tayo sa batas na non-delegable. You cannot delegate further what power or authority has been delegated to you. May nag-delegate na nga sa'yo sa'yo in-empower, sa'yo in-entrust yung ganong responsibilidad. Tapos i-delegate mo further, bawal. May mga ganong, na po tayo, jurisprudence tsaka rulings sa batas. Yes. Nasasabi na rin naman sa mga news reports, no, yung nakaamba or namumuong impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Sa February 6 kasi ay lapse na yung 1-year bar rule. So anong napapakita? Okay, so yun mga babayan, no, ibang usapin na yun doon sa pangalawang Pangulo na yan. Okay, so yan po yung dahilan mga babayan. Kaya po hindi po tinanggap yan dahil wala nga po yung Secretary General mga babayan. Tama po ba ako? Tama po ba? Diba? At meron siyang meron siyang obligasyon na dapat gawin, no, bago po i-receive yung impeachment na yan mga babayan. Diba? So, abatan natin, sigurado. Iba na naman po magiging kwento niyan sa kabilang parlor. Okay, so yan. At magkita-kita tayo uli sa ating next video. Hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon. Maraming salamat sa inyong suporta. And please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace and out.